Walang magaling mga tuwiran doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Walang makakaligtas sa hukum hatol ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundong ito, kung magaling ka mga tuwiran, maaaring maproteksyonan mo ang iyong sarili. Maaaring maabsweldo ka. Kung dito halimbawa sa Pilipinas, kung magaling ang iyong abogado, kung magaling ang iyong attorney, maaaring may paglaban kanya at mapagtakpan ang iyong kabulastugan, mapagtakpan ang iyong kasalanan, at ikaw ay magbukhang inosente sa pananaw ng mga tao. Dito sa mundong ito, kung walang nakakita sa iyo, kung walang CCTV na magiging ebidensya laban sa iyo, maaaring makaligtas ka sa kabayaran ng iyong kasalanan dito sa mundong ito. Pero sa kabilang buhay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang pagkamakatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga parte ng katawan natin mismo ang magsasaksi. Ang ating mga dila, ang ating mga paningin, ang ating mga mata, ang ating mga tainga, ang ating mga kamay, ang ating mga balat, ang ating mga paa, magsasaksiyan. Katakutan natin ang araw, takdang araw na kung saan tayo ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo'y kanyang lilitisin, tayo'y kanyang hahatulan base sa lahat ng mga ginawa natin dito sa mundong ito. Sa araw na yaon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kakausapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa sa atin ay kakausapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng direktahang pangungusap ng walang wasita, walang tagapamagitan. Ayon sa hadith na naiulat ni Imam Bukhari rahimahullah, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laysa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzura ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzura bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, fattaqun nara walau bishiqqi tamrah." Ayon sa malapit-lapit na kahulugan, walang isa man sa inyo maliban na siya ay kakausapin ng kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa bainahu wa bainahu turjuman. Walang namamagitan sa kanya at sa kanyang Panginoon na ano pa mang tagapamagitan. Walang turjuman, walang namamagitan sa kanila. Diretsahang kakausapin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzura aymana minhu fala yara illa ma qaddam. At kanyang titingnan ang bandang kanan niya, at wala siyang makikita maliban sa kanyang mga gawaing kanyang naipasa, kanyang nagawa. At titingin siya sa kanyang bandang kaliwa, at wala siyang makikita maliban na lamang sa kanyang mga gawaing naipasa. At siya ay titingin sa kanyang harapan, at wala siyang makikita maliban na lamang ang naglalagablab na apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita niya ito. Fattaqun nara walau bishiqqi tamratin. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya katakutan ninyo ang impyernong naglalagablab na apoy, kahit man lamang sa pamamagitan ng kalahating tamra, kalahating dates, kalahating tamar na inyong ibibigay bilang sadaka. Allahu Akbar. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam,
Dito pa lang sa mundong ito mga kapatid, nakakaramdam na tayo ng kaba, takot sa imbestiga sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa tuwing tayo ay nagigilty, takot na takot tayo sa imbestigasyon sa atin. Dito pa lang sa mundo mga kapatid. Ano pa kaya sa kabilang buhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Na ang mismo mag-iimbestiga sa iyo, mismong mag-iimbestiga sa atin, ay ang tagapaglikha ng lahat ng nalikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya sa kabilang buhay? Ng pinakamakapangyarihan na ang tagapaglikha na si Allah mismo ang kakausap sa atin. Itatanong sa atin ang mga bagay na nagawa natin sa mundong ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano na lamang kaya ang mararamdaman ng isang alipin? Kaya kabilang sa mga pangyayari, mga kaganapan na magaganap sa kabilang buhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay babangunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga libingan. Bubuhayin tayong muli ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga libingan, na tayo ay walang tsinelas, wala tayong mga damit, wala tayong mga saplot. Wala tayong mga saplot. Sa araw na yaon, hindi na iisipin ng tao, hindi na iisipin ng lalaki na titingnan ko ang katabi kong babae na walang saplot, titingnan ko ang kanyang ano paman. Ganon din si babae, hindi na niya maiisip na titingnan ang katawan, private parts ng lalaki na sa kanyang katabi. Bakit mga kapatid? Hindi na yan maiisip ng tao. Bakit? Sapagkat sa araw na yaon ay walang iisipin ang bawat isa maliban na lamang sa kung paano siya makakaligtas, paano siya makakapasa sa imbestigasyon sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano siya makakapasa, kung paano makakapasa ang kanyang mga gawain. So kakausapin ng bawat isa sa atin ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nang wala man lamang tagapamagitan. Kakausapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Marahil ang tao, i-deny niya ang hatol sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuwiran siya sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, hindi uubra ang yan mga kapatid. Bakit? Sapagkat sa kabilang buhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin verse 65. Sa araw na yaon, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming tatakpan ang kanilang mga bibig at ang kanilang mga kamay ay mangungusap sa amin at ang kanilang mga paa ay sasaksi laban sa ano pamang kanilang lagi ng pinagsusumikapan. Tatakpan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bibig ng tao sa kabilang buhay. Kaya hindi siya makapangatwiran, hindi siya makapagsinungaling. Bakit? Sapagkat ang mismo mga kamay niya, ang mismo mga paa niya, ang mangungusap kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsasaksi. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Fussilat verse 21, at sila ay magsasabi sa kanilang mga balat, bakit kayo sumaksi laban sa amin? Sila ang kanilang mga balat ay magsasalita, sapagkat pinangyari ni Allah na kami ay magsalita tulad ng lahat ng bagay na kanyang pinangyari magkaroon ng kakayanang makapagsalita. Ang mga balat ay magsasaksi sa kabilang buhay. Sasabihin ng tao, sasabihin nila sa kanilang mga balat, o aming mga balat, bakit kayo nagsasaksi? Imbis na naghahanap tayo ng pagkakataon, paraan para makaligtas, kayo naman itong nagsasalita para tayo masunog sa impyerno. Sasabihin nila, nagsaksi kami sapagkat pinagsalita kami ni Allah. Pinangyari ni Allah na kami mismo ay makapagsalita.
Tulad ng kung paano niya pinangyari na makapagsalita ang lahat ng mga bagay na binigyan niya ng pagkakataon kakayahan ng makapagsalita. Maging ang kalupaan ay pangyayarihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito mismo ay makapagsalita. Yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha. Surat Az-Zalzalah, verse number 4. Sa araw na yaon, isasalaysay nito ang kanyang balita o kaalaman. Sa araw na yaon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lupa mismo, ang lahat ng mga naganap sa kalupaan na ito, sa ibabaw ng kalupaan na ito, ay isisiwalat ng lupang ito. Bibigyan ng pagkakataon ni Allah para makapagsalita at kanyang ikukwento ang lahat ng mga nagawa dito sa ibabaw ng lupang ito. Kaya walang makakatakas sa atin. Ikaw mismo, gumawa ka ng karumal-dumal sa ibabaw ng lupa na yaon. Tandaan mo, ang lupa na kinatatayuan mo, o kaya ang lupa na kinahigaan mo, o kaya ang lupa na nakaupo ka dito habang ginagawa mo ang pagsuway kay Allah, ay magsasalita iyan. Magsasalita iyan sa araw na kung saan pagsasalitain siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakapagsinungaling, walang magaling magdepensa, walang magaling mga tuwiran doon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yan ang sabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakatakutan ninyo ang araw na yaon. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. At inyong katakutan ang araw, takdang araw na kung saan kayo ay ibabalik sa iyong Panginoong Allah. Kayo ay ibabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa, at pagkatapos nito ay ibibigay ang sa bawat isa, sa bawat kaluluwa, sa bawat tao, ang kabayaran ng anumang kanyang ginawa dito sa mundong ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang yan sa mga kaganapan sa kabilang buhay na tiyak na magaganap at mangyayari yan. Atin itong paghandaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sikapin natin na ang mga parte ng ating mga katawan ay magsaksi para sa atin at hindi laban sa atin. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ang araw na yaon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano na lang ang isasagot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kakausapin tayo ng direktahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang akida natin, ang paniniwala natin, ang doktrina natin, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kakausapin niya tayo sa kabilang buhay, mga kapatid. Direktahan, hakikiyan na pangungusap, ayon sa pangungusap na naayon sa kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Allah subhanahu wa ta'ala, kakausapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itatanong niya sa atin ang mga bagay-bagay. Ano ang isasagot natin sa kanya? Walang makakapagsinungaling, walang magandang mga tuwiran dyan, mga kapatid. Walang attorney, walang abogado, walang tagapamagitan sa atin, mga kapatid. Diretsahang kakausapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katakutan natin ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit man lamang sa pamamagitan ng kalahating tamr na ibinibigay natin. Ibig sabihin, wag nating i-underestimate ang mga bagay na kabutihan, kahit pa man simple lamang ito. Katulad halimbawa ng pagngiti mo sa iyong kapwa mananampalataya kay Allah. Marahil marami sa atin ang kanyang ina-underestimate ito. Ngitian mo lang ang iyong kapwa mananampalataya, ikaw ay nakapagsadaka na. Maraming marahil na ina-underestimate nila ito. Kahit sa pamamagitan ng pag-alis sa mga sagabal sa daanan, yan po ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga mabubuting gawain, kahit gaano pa man ito kasimple, ay wag nating i-underestimate, mga kapatid. Bagkus atin itong samantalahin na tayo ay makarami dito. Wag tayo maging panatag
na tama na ang ating mga pagsamba, tama na ang ating mga sala, wag na wag po tayo maging panatag, bagkus manatili tayo na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang kaparusahan. At the same time, tayo ay naghahangad, nangangarap, nag-aasam, umaasa sa kaluguran ni Allah, sa kaniyang kapatawaran, sa kaniyang habag at awa sa atin mga kapatid. Nawa ay patatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang gabay at dito na tayo maabutan ng kamatayan.